Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin mong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kung saan si Ginoong Arthur Hayes na isa po sa mga nagtatag at dating CEO ng BitMEX na isa pong crypto exchange ay kamakailan lang na nagbahagi ng kanyang mga pananaw tungkol sa kanyang estratehiya sa pag-predict dito sa presyo ni Bitcoin batay po sa mga darating na pangyayari sa buong mundo. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan, ang sabi po rito ay sa kanyang detalyadong pahayag sa Medium ngayon ay pinayuhan ni Hayes ang mga market participants na maging maingat kahit na siya ay optimistiko sa pangmatagalang mga prospect ng crypto market. Tandaan na sinabi ng veterano sa market noong sinabi po ng market veteran noong nakaraang October na ang darating na bull market ay magiging ito raw ang magiging pinakamalaki sa kasaysayan. Ayan, Bitcoin price prediction, potential correction. Ayon kay Hayes ay maaring bumagsak ang crypto market 3 buwan matapos ang bagong taon at inaasahan niya na magkakaroon ng malaking pagbabago sa presyo ng Bitcoin na 20% hanggang 30% sa umpisa ng buwan ng March or Marso. Maaring magkaroon ng mas malalang pagbaba kung mag-aproba ang SEC ng spot Bitcoin ETF at magsimula silang mag-trade bago dumating ang buwan ng March. Ayan, naniniwala si Hayes na maaring mag-trigger ang ETF ng malaking pagpasok ng fiat sa market na maaring magtulak kay Bitcoin na lumampas po sa presyong $60,000. Ang ganitong pagtaas ng presyo ay magdadala sa pangunahing crypto malapit po sa kanyang all-time high na $69,000 noong November 2021. Ayon po kay Hayes, matapos ang pagtaas na ito ay maaaring magkaroon ng 30% hanggang 40% na pagbabago dahil sa rug pull sa dollar liquidity. Bilang resulta ng inaasahang pagbagsak ng presyo, sinabi ni Hayes na hindi siya bibili ng Bitcoin hanggang matapos ang mga presyo para sa mga darating na pangyayari sa buong mundo. Ayan, bukod po sa development ng ETF ay tinukoy din ni Hayes ang ilang darating na pangyayari na dapat bantayan ng mga investor. Sinabi niya na ang mga pangyayaring ito ay maaaring magdulot ng karagdagang epekto sa crypto market sa buwan ng March. Depende sa kung ano ang mangyayari. Kaya ayan, sa madaling salita ay inaasahan po ni Ginoong Arthur Hayes na magkakaroon daw ng malaking pagbabago sa presyo ni Bitcoin dito sa umpisa ng buwan ng Marso. Siya po ay naniniwala na maaaring mag-trigger ang mga ETF ng malaking pagpasok ng fiat sa market na maaaring magtulak kay Bitcoin na lampasan ang presyong $60,000. Matapos ang pagtaas na ito ay inaasahan niyang magkakaroon daw ng 30% hanggang 40% na pagbabago dahil po sa isang rug pull sa dollar liquidity. Dahil dito ay hindi raw po siya bibili ng Bitcoin hanggang matapos ang mga presyo para sa mga darating na pangyayari sa buong mundo. Tinutukoy din niya ang ilang darating na pangyayari na dapat daw bantayan ng mga investor. Sinabi niya na ang mga pangyayaring ito ay maaaring magdulot ng karagdagang epekto sa crypto market sa buwan ng Marso. Depende po sa kung ano ang posibleng mangyari. Ayan, dito naman po tayo, upcoming global macro events. Tinukoy ni Hayes ang balanse ng reverse repo program or RRP. Ang balansing ito ay nagpapakita ng perang pumapasok sa financial system at ang pagbaba nito ay nagpapahiwatig ng mga posibleng hamon sa pagpapanatili ng kasalukuyang liquidity. Kaya yan
po yung RRP. Tandaan na patuloy na bumababa ang sukatan na ito mula nang magsimula ang taong 2023. Kapag lumapit ang balanse sa $200 billion sa umpisa ng buwan ng March, ay lilitaw ang mga alalahanin kung saan ay makakahanap ng karagdagang liquidity ang market. Bukod sa balanse ng reverse repo program, ay binigyang diin din ni Hayes na ang desisyon kung itutuloy ang Bank Term Funding Program or BTFP sa March 12 ay meron daw po itong kahalagan din para sa mga bangko at sa kanilang access sa cash. Kung itutuloy, ay magbibigay ito ng suportang pinansyal sa mga bangko. Kung hindi, maaring makaharap ang mga bangko sa mga hamon sa pagkuha ng kanilang mga funds na makakaapekto sa kanilang katatagan at maaring makaapekto sa mas malawak na kondisyon ng market. Ayon kay Hayes, kung unti-unti ang pagbaba ng balanse ng reverse repo program at itutuloy ang bank term program, maaring manatiling matatag ang market. Sinabi ni Hayes na maaari siyang bumili ulit ng Bitcoin at iba pang mga cryptocurrencies. Gayunpaman ay naniniwala si Hayes na ang mabilis na pagbaba sa balanse ng RRP at ang pagkansela ng BTFP ay maaaring humantong po ito sa pagbagsak ng market. Bilang tugon ay maaaring pag-isipan niya ang isang malaking posisyon sa option kay Bitcoin. Isang estratehiya para protektahan laban sa posibleng mga pagkawala sa isang bumababang market. Ayan, sa madaling salita ay tinukoy po ni Ginoong Hayes ang balanse ng reverse repo program at ang desisyon kung itutuloy ang bank term funding program bilang mga mahalagang aspeto na maaaring makaapekto po sa market. Kung unti-unti ang pagbaba ng balanse ng RRP ay itutuloy ang BTFP, maaaring manatiling matatag ang market at maaari siyang bumili ulit ng Bitcoin. Ngunit kung mabilis daw ang pagbaba sa balanse ng RRP ay hindi itutuloy ang BTFP. Maaring humantong ito sa pagbagsak ng market at maaring pag-isipan daw po niya ang isang malaking posisyon sa put option sa Bitcoin. Ayan. Ang sunod naman dito ay Fed rate cut and other macro factors. Sa pulong ng Federal Reserve noong March 20 ay may 75% na inaasahan ng market na magkakaroon ng 0.25% na pagbaba ng rate. Ayon kay Arthur Hayes, ang desisyong ito ay maaring makabuo ng mga palagay tungkol sa hinaharap na dollar liquidity. Ayan, ginamit ng Fed ang mga pagbaba ng rate upang makaapekto sa mga kondisyon ng ekonomiya. Sa kasong ito ay maaaring gamitin ito upang pasiglahin ang ekonomiya sa pamamagitan ng pagpapababa ng halaga ng mga borrowers. Ayan, or yung mga panghiram. Ayan. Ang mga ito sa kabilang banda ay maaaring makaapekto sa mga sentiment ng investor at makaapekto na rin sa crypto market. Dagdag pa ay sinabi ni Hayes na ang mga external factors tulad ng mga eleksyon sa Taiwan o ang tumataas na mga yield ng JGB sa Japan ay maaring makaapekto sa kanyang estratehiya sa pag-trade. Habang kinikilala ang mga potensyal na risk at kawalang katiyakan ay iminungkahi ni Hayes na sa katapusan ng March ay maaring maging matatag ang mga market at maaring magsimula ulit ang crypto sa isang paitaas na trajectory. Samantala, nagpatuloy ang BTC sa mga pagsisikap po nito na makarecover sa mga kamakailang pagkalugi. Ang asset ay tumaas na po ng 1.16% sa nakaraang 24 na oras sa presyong $43,835 na naglalayong makuha muli ang presyo ng $44,000. Sa kabila ay bumaba po ng 6% ang trading volume nito sa 24 na oras at ito po ay nasa $34.7 billion. At ayan, sa madaling salita ay
Sa pulong po ng Federal Reserve ay may 75% daw na inaasahan ang market na magkakaroon ng 0.25% na pagbaba ng rate. At ayon kay Hayes ay ang desisyong ito kasama ang mga panlabas na kadahilanan or external factors tulad ng mga eleksyon dito sa bansang Taiwan at tumataas na mga yield ng JGB sa Japan ay maaring makaapekto sa crypto market. Sa kabila ng mga risk ay inaasahan po ni Ginoong Hayes na maaring maging matatag ang mga market at maaring magsimula ulit ang crypto sa isang paitas na trajectory. Samantala ay nagpatuloy ang BTC sa mga pagsisikap na makarecover sa mga kamakailang pagkalugi or losses po nito. Kaya ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.